Thank you. Maraming salamat, Ambassador Buen Suceso, sa iyong magandang mga sinabi. Salamat sa iyong pagpakilala sa akin. Salamat sa napinakilala mo yung mga leaders ng Filipino community rito at ang ating Honorary Consul General. Salamat din na magandang pag-alaga mo sa ating mga Filipino dito at pati na rin sa relasyon ng ating mga bansa. Si Ambassador Buen Suceso ay talagang ang kanyang swerte ay naroon siya bilang embahador pag pumupunta tayo sa isang importanteng pulong. Halimbawa, nung nagkaroon ng ASEAN Summit sa Laos, siyang ambassador natin doon. Ngayon, itong napaka-importanteng Copenhagen Climate Summit, siya naman muli ang ambassador dito. Kaya congratulations sa iyo. Kasama ng aking asawa, si Attorney Mike Arroyo, ang iba't ibang mga bahagi ng miyembro ng ating Philippine delegation. So, if I may introduce them, starting from the left of my husband, si Deputy Speaker Girly Villarosa, Congresswoman ng Mindoro Occidental. Sa kanyang kaliwa naman, si Congressman Ignacio Arroyo Jr., na siya ang chairman ng Committee on Natural Resources, na napaka-importante sa ating climate change meeting. At sa kanyang kaliwa ay si Secretary Angie Reyes, ang ating Secretary of Energy, na malaki ng kinalaman tungkol sa climate change. At sa kanyang kaliwa, siguro masasabi natin, member na rin ng inyong Filipino-Danish community, si Secretary Serge Simonde. Dahil ang kanyang may bahay ay taga-Denmark, si Marit Remonde. Dito naman sa kabila, narito si Secretary of Trade, Secretary Peter Favila. Dahil sa ibabaw ng ating pag-uusap tungkol sa climate change ay meron tayong mga kausap ng mga investor at mga negosyante rin dito sa Denmark. At sa kanyang kanan naman ay ang Congresswoman ng Bulacan, si Congresswoman Neneng Nicolas, na siya ang Vice Chairman ng Appropriations. At kung ano ang ipinapangako natin na gagastusin natin para iwasan ang climate change, lubhang climate change o kanyang mga epekto, siya ang magtatrabaho doon sa Kongreso. Sa kanyang kanan, ang ating bagong Vice Chairman ng Climate Change Commission, si Secretary Sunny Alvarez. Siya ang pinaka-workhorse ng ating delegasyon dito sa Copenhagen. At sa kanyang kanan naman, ang namamahala sa ating Reconstruction Commission, yung bang commission na nagbubuo ng mga kailangan gawin para sa ating recovery mula sa Typhoon Ondoy at Pepeng na siya ay dala naman sa ating bansa ng climate change. Si Secretary Rick Saludo. Kaming lahat ay bumabati sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga Pilipino dito sa Denmark. Ken pong kabalengkong Kapampangan, maya pabengi kaya kongan. Oh, atin pala. Okay. Kadagiti kakailak ti bangi rin mamangko na yung bagrabiyo amin. Ada Ilocano toy. Oh, you're at Ilocana. And sa mga gikan sa Visayas ug Mindanao, mayong gabi ka ninyong tanan. Oh, lagid ako. Maraming salamat na kayo ay pumarito dito sa ating salo-salo. Kasi nga, alas 7 ang dating namin, alas 8 ang ating party, pero nung ako ay pumasok, nandito na pala kayo. Kaya sabi ko, sige, akyat na lang tayo sandali, hintayin na lang natin yung luggage para makabihis. Kasi gusto ko sana magsuot ng Filipino attire. Kaya lang medyo natagalan yung luggage. At
kusot pa yung damit ko. Kaya sabi ko, hindi bali kahit na naka-traveling clothes pa. Basta lang huwag na maghintay ng lalo pa yung ating mga kababayan dito. Dahil alam ko na nagsakripisyo naman kayo. Weekday ito. Para sa ganon ay makapunta kayo dito ngayong gabi. At ako'y natutuwa na makita kayong lahat dito. Sabi ni Ambassador Buen Suceso, matagal na niyo akong hinihintay. Totoo nga, ito ay unang pagkakataon ko nakapunta dito sa Copenhagen bilang Pangulo. At ako ay nasisiyahan na magkaroon ng pagkakataon na magpasalamat sa inyo sa inyong malasakit sa ating bansa at magbigay din ng mga ulat or salita or pahayag kung paano kayo hinahangaan ng ating mga kababayang Pilipino doon sa ating bansa. Kasi yung sinasabing kayo ay bagong bayani ng ating bansa, katotohanan talaga yun. At hindi natin talagang makakalimutan ang katotohanan yun. Tahimik kayo sa inyong kabayanihan. Hindi kayo naghahangad ng parangal. Hindi kayo nagpapabida. You are motivated by the simple but profound values that drive our nation forward. Kapayapaan, pag-asa, pagtulong sa kapwa, pagmamahal sa pamilya, paghahangad ng mabuting edukasyon at karapatan tungo sa magandang trabaho at disenteng sweldo na maghahatid ng pagkain sa pamilya at edukasyon sa mga anak. Kabilang ang maraming karaniwang Pilipino sa ating mga bayani. Kasama siyempre kayo ng mga overseas Filipinos o yun sabi ng mga Pilipino sa ibayong dagat. You make the ultimate sacrifice sa pagsisikap sa ibayong dagat upang makapagdala na ikabubuhay ng inyong mga pamilya na hindi naman ninyo makakapiling sa araw ng Pasko. At sa bisa ng inyong mga kontribusyon, walang patid ang pagsulong ng ating ekonomiya sa halos 9 na taong nagdaan, pati sa kasalukuyang panahon ng hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Kaya kayo ay laging tinatawag ng mga bagong bayani ng ating bansa. At hindi yun cliche, hindi yung corny, katotohanan yun. Kayo ay bagong bayani ng ating bansa. Dito sa Denmark, napag-alaman ko na di gaanong malaki ang komunidad ng mga Pilipino. Mahigit lamang kayo ng 10,000 sa bansang ito. Ganoon pa man, gaya ng sabi ni Ambassador Buen Suceso, katanging-tanging pamayanan kayo sa bansang ito dahil tinataguyod din nyo ang ekonomiya ng Denmark habang sinusuportahan din ang ating ekonomiya sa padala ninyong kabuhayan sa inyong mga pamilya. Tunay na kapuri-puri ang inyong mga ginagawa at talagang hinahangaan kayo ng mga taga rito sa Denmark. Kaya maraming salamat sa karangalang binibigay ninyo sa ating bansa dahil ang gagaling ninyo at pinapakita ninyo ang kagalingan ninyo dito sa Denmark. Kaya naman, pinararangalan kayo ng ating pamahalaan, pati na rin ng ating taong bayan, sa inyong sakripisyo at malasakit, sa inyong trabaho, sa inyong pamilya at sa ating bansa. But I want you to know that we are working to create a strong and competitive Philippine economy na may magagandang hanap buhay so that one day, going abroad for a job will become just a career choice and not the only choice for a hard-working Filipino worker. Yun ang ating hangarin para sa ating bansa. Mahalaga rin para sa taong bayang Pilipino itong mga negosyasyon sa Copenhagen. Yung ating mga dasal na narinig natin kanina ay puno ng dasal na maging matagumpay itong mga pag-uusap dito sa Copenhagen. At yung dalawang ating Pilipino na nagwagi ng gantimpala sa CNN debate on climate change. Congratulations! Pinapatunay ang importansya ng isyong ito sa ating mga Pilipino.
Tayo sa Pilipinas, binibigyan natin ng halaga itong problema ng climate change. At ginagampanan natin ang ating tungkulin upang iwasan ang pandaigdigang krisis ng klima. Napakamunti ng pagbuga ng karbon ang Pilipinas. Yung average carbon emission ng buong mundo ay 6 tons per capita. At dapat raw, kung gusto natin iwasan ang lubhang epekto ng climate change by 2015, dapat 3 tons per capita lamang ang average emission. Tama ba yun, Sunny? Pero ang Pilipinas,